News Update. Mula sa himpilan ng 89IB, ito po si Maris D. de la Cruz. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa seguridad, kapayapaan at pag-unlad sa probinsya ng Davao del Norte, Davao City at Bukidnon. Walo na first rescued o peace champion ng 89IB, ipina-enroll sa 6th batch ng ECLIP Assistance. 170 na friends rescued nakatanggap ng tig 50 kilos na rice assistance. Pagtutok ng Makatao Batalyon sa pagbibigay kapasidad sa mga kabataan ng Bukidnon, alamin. At bahani reorientation sa Bukidnon nagpapatuloy. Makatao News Update. Sa pakikipagtulungan ng DILG at DOLE 11 at 89IB ay matagumpay na isinagawa ang interview sa 8 Friends Rescued o Peace Champion ng unit na ginanap sa punong himpilan ng batalyon noong ika-22 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay isa lamang sa mga proseso na pagdadaanan ng mga Friends Rescued na nagbalik loob sa gobyerno upang makatanggap ng livelihood assistance, cash assistance, pabahay at marami pang programa na inialok ng gobyerno sa kanila. Ang unit ay walang sawa at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno upang matugunan ang kanilang pangangailangan at kapakanan sa mga nilang pagbalik loob at magsimula ng panibagong buhay nang sa gayon ay matuldukan ang mga isyu na ibinabato ng mga taga-kabila at matulungan sila na maibalik sa komunidad upang mamuhay ng normal na mga residente at higit sa lahat tanggihan ang impluwensya ng komunistang teroristang grupo. Dumalo ang unit sa pangunguna ni Corporal Zarix Diocampo Jr., ECLIP NCO kasama ang 130 mga Friends Rescued beneficiaries ng unit ay nakatanggap ng rice assistance sa katatapos lang na turnover na ginanap sa punong himpilan ng 60th Infantry Mediator Battalion, Barangay Doña Andrea Asuncion, Davao del Norte noong ika-20 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang nasabing programa na kung saan mahigit sa 430 na mga Friends Rescued na sakop ng Davao del Norte ay nakatanggap ng tig 50 kilos na bigas. Ang ganitong programa ay patuloy na sinusuportahan at pinapahalagahan ng unit upang matulungan ang mga Friends Rescued na mapaabot ang mga serbisyo at programa ng gobyerno na nakalaan sa kanila nang sa gayon ay hindi na sila muling maimpluwensyahan ng komunistang teroristang grupo. Matagumpay na naisagawa ng mga kasundaluhan ng 89IB ang pang-apat na batch ng Youth Sector Symposium at workshop sa mahigit 200 na kabataang senior high school ng Halapitan National High School na ginanap sa Covered Court, Halapitan National High School, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon, noong ika-22 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kaugnay sa aktibidad ay nagkaroon ng samusaring lectures para sa mga kabataan patungkol sa pagpapaigting ng kultura sa seguridad at tinuruan silang maging responsable at vigilante na tumulong sa anumang banta ng seguridad. Gayun din, may mga inimitahan na guest lecturer na nagbahagi ng spiritual enlightenment at empowerment pagkatapos ng mga lectures. Samantala, naging guest speaker si Honorable Buntilaw, SK Chairperson ng Barangay Little Baguio sa nasabing aktibidad upang magbigay inspirasyon at magbahagi ng kaalaman sa mga kabataang katutubo na kailanman na hindi maging hadlang ang pagiging tribo sa pag-abot ng kanilang mga pangarap, bagkos huwag ikahiya at gawin itong lakas sa pagtamo ng magandang kinabukasan. Sa huli, ang unit ay lubos na pinasasalamatan ang mga guro ng Halapitan National High School kanilang buong suporta sa mga kasundaluhan sa mga ganitong aktibidad upang mapaigting ang seguridad, lalong-lalo na sa sektor ng kabataan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lugar ng nasasakupan. Ang 89th Infantry Makatao Batalyon ay patuloy na nagsasagawa ng bahani reorientation seminar sa mahigit sa 108 na mga bahani na ginanap sa Barangay Tugop at Barangay Nakabuklad, parehong sakop ng San Fernando, Bukidnon. Ang aktibidad na ito ay kaugnay pa rin sa pagpapalakas ng Integrated Territorial Defense System o ITDS upang bigyang kapasidad ng mga bahani sa pamamagitan ng mga lektura patungkol sa kultura at seguridad at talakayan patungkol sa kung paano nila maprotektahan ang kanilang ancestral domains at mapreserba ang kahalagahan ng kultura at tradisyon laban sa anumang panggugulo ng komunistang teroristang grupo.
Sa pakikipagtulungan ng unit, kasama si Datong Crispino N. Linsangan, Municipal Tribal Chieftain at Henry G. Kamaning, Barangay Captain ng Barangay ng Kabuklad ay matagumpay na nagtapos ang nasabing mga aktibidad. Sa huli, buo ang suporta ng unit upang ma-empower ang mga bahani na kilala bilang tribal warrior o tagapagtanggol sa kanilang ancestral domain ng bawat barangay sa San Fernando nang sa gayon ay mapangalagaan ang bawat mamamayan sa pagpapanatili ng kaayusan hindi lamang sa Bukidnon kundi maging sa buong lugar ng nasasakupan. At siya nagtatapos sa mga balita mula sa nasasakupan ng 89 TV.